Hello po sa inyong lahat. Ako po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo yung regarding sa early filing calculator date na makikita po natin sa USCIS website para po sa inyong Form N400 application for naturalization. So, yun. Kailan tong early filing date na to for application for naturalization? So, ito ay 90 calendar days before your 3rd year anniversary as permanent resident or 90 calendar days before your 5th year anniversary as permanent resident. Ayan. So, nasabi ko sa nakaraang video kung ano yung 3rd year versus 5-year rule para po sa mga nagpunta dito sa Amerika na gamit ang K1 visa. Ayan, uulitin na lang natin ulit para sa mga ibang hindi nakapanood. So, ang 3rd year rule po is kung nagpunta ka dito sa US on a K1 visa and yung sponsor mo na fiancé mo at the time na naging asawa mo ay married pa rin kayo hanggang ngayon na mag-file ka ng iyong naturalization. So, doon ka ma-fall under the 3rd year rule. Pero kung nandito ka sa US gamit yung K1 visa, tapos yung sponsor mo, yung fiancé mo at the time na pinakasalan mo, tapos ngayon, divorce na kayo, so mag-file ka ng iyong application for naturalization under the 5-year rule or kapag 5th year anniversary as permanent resident. Pero itong early filing date, siya 3 months before your 3rd year anniversary date as permanent resident kung nandun ka sa 3-year rule or 3 months before your 5th year anniversary date as permanent resident kung under ka sa 5-year rule. And magbibigay tayo ng sample. So, i-screen record natin yung USCIS early filing calculator para makita nyo po kung ano yung purpose ng website na ito. So, ito po yung USCIS early filing calculator ng USCIS. Ito guys, yung nakalagay. Yung may file for Form N400 application for naturalization 90 calendar days before you complete your continuous residence requirement if your eligibility for naturalization is based upon being a permanent resident for at least 5 years or permanent resident for at least 3 years if you are married to a US citizen. So, ang ilalagay po natin, so mayroon ditong mga dialog box. Ayan. So, ang ilalagay natin ay permanent resident anniversary date. So, ano tong date na to? 'Di ba? Ang gagamitin natin na basis for counting ay yung resident since date natin sa ating green card. So, sa case ko, naging permanent resident ako dito sa US na nakalagay sa green card ko ay September 1, 2020. Yan. So, dahil under ako ng 3-year rule kasi yung sponsor ko sa K1 visa ay yung fiancé ko na asawa ko ngayon na pinakasalan ko at married pa rin kami hanggang ngayon, kaya under ako sa 3-year rule. So, yung resident since date na nakalagay sa green card ko, September 1, 2020. So, under ng 3-year rule, so 2021, 2022, 2023, ay pwede akong mag-file ng application for naturalization ng September 1, 2023. Yan yung aking 3rd year anniversary as permanent resident. So, ito ang ilalagay ko dito. So, 9/01/2023. Ayan. So, diba yan yung aking 3rd year anniversary. Pero dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung early filing calculator, yan, early filing calculator, na ang sabi ay pwede kang mag-file ng application for naturalization 90 calendar days bago mo makomplete yung anniversary mo as permanent resident. Kaya ang earliest, ito yung earliest accepted filing date sa case ko, June 3, 2023. So, nung June 3, 2023, ay pwede na akong mag-file ng aking application for naturalization.
So guys, maging aware lang kayo sa early filing date kasi once na masend nyo siya and hindi pa siya yung date na kung kailan kayo pwedeng mag-file, ay i-reject yan ng USCIS and ibabalik yung buong application nyo sa inyo. So, i-make sure nyo na mag-file kayo. Ang filing date nyo is talagang yung earliest filing date nyo or kahit hindi earliest filing date, kahit beyond your anniversary kasi ang application for naturalization wala naman yan talagang time frame na kung kailan ka magpa-file in the future, as long as eligible ka na meet mo na yung either 3rd year anniversary or yung 5th year anniversary mo as permanent resident. Beyond that, kung gusto mo mag-file after 10 years, ganon, after 20 years ng iyong application for naturalization, ay pwede naman. Pero kung mag-early filing date ka, i-make sure mo na yun talaga yung earliest filing date mo. Kasi kapag ka hindi yun, kapag ka napaaga ka ng filing, ay i-reject ng USCIS yung application form mo at ibabalik nila yan sa iyo. So, yan. So, maikli lang po yung ating vlog for today. Sana po meron kayong natutunan dito po sa ating vlog. That's all for now po muna. Thank you very much for watching. Have a nice day and see you again on our next vlog. Bye for now!